Masarap po ang ating tulog, no? Kaya napakaganda 'pag gano'n po ang ating gagawin, no? Masarap ang tulog natin, no? Kung may kaaway, patawarin. Ano ang sabi, no? Kung may kaaway ka, kung nagugutom siya, pakainin, 'pag nauhaw, painumin. So, grabe talaga, no? Dahil, mga kaibigan, tingnan natin, no? Malapit tayo sa mga firefighters, no? Napakapalad natin, no? Dahil mayroong firefighters dito sa ating barangay. So ngayon, mga kaibigan, ang apoy hindi matayan sa pag-apoy din inilagay natin. Subalit pag tubig na malamig, no? Napakaganda, no? So halimbawa, yung mga bloke ng ice ilagay natin, no? Dahan-dahan na matutunaw siya, malamig pa, no? So kaya yan, mga kaibigan, no? Na napakaganda ang sinabi ng ating Panginoon, vengeance is mine, no? Kaya makatulog tayo, masarap, no? Kasi pag halimbawa hindi tayo magpatawad, hindi mag-isip tayo kung paano tayo makaganti, ma-stress po tayo. At pag ma-stress po tayo, paano na lang? Kaya napakahirap, no? Na tayo ay ma-stress kasi maapektuhan yung ating tulog, pati yung ating digestive system ay maapektuhan, no? So, ibig sabihin tayo mismo ang nagbibigay ng karamdaman sa ating katawan. Kaya makibigan, sundin po natin, vengeance is mine. Diba, no? Sabi ng ating Panginoon, sa akin ang paghiganti, hindi sa inyo, no? So, ulitin ko po, dahil pag tayo ang maggawa ng vengeance o kaya ng paghiganti, maring kulang, maring sobra. So kaya yan, no? So napakabuti at napakadakilang ating Panginoon, no? Kaya anong sabi? Tingnan at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Yan, 'di ba? Napakaganda. So ngayon, no, yung kay Isaac, no? So nang una mapalad si Abraham, no? Dahil po sa kanyang request doon, sa kanyang prayer na si Isaac ay magkaroon ng asawa at napili po si Rebecca ayon sa gabay ng Diyos. Mayroong tinatawag na divine intervention, no? So grabe pag story na yan, pag ating saysayin, napakahaba, no? Parang di-summarize na lang po natin. Tapos kay Isaac naman, no? So kabutihan ni Lord ay kanyang naranasan. So yan. So, ngayon, mga kaibigan, balikan po natin si Abraham, no? Ang kabutihan ni Lord talaga kay Abraham, no? Dahil sila ay So, ang story kasi po ay nag-aaway yung mga tagapagbantay ng kanilang tupa, baka o kung ano pa man. Ang kanilang mga tagapag-alaga, no? Kaya ang sabi ni Abraham, sabi niya, na ito ay pinakitaan ni Abraham ng kabutihan si Lot. Sabi niya, Lot, hindi po tayo dapat mag-away, magkamag-anak tayo, no? So kaya dapat sa mga magkamag-anak, hindi po tayo dapat mag-away, no? So tayo ay magtulungan, no? Sabi niya, no, tayo ay magtulungan. So ngayon, mga kaibigan, dahil sa sinabi na yun, nasabi niya tayo magtulungan. At hindi tayo mag-away, hindi tayo dapat mag-away. So ngayon, kung saan mo gusto, kung papunta ka doon, dito ako. Pag dito ka, doon ako, no? So pinili ni Lot yung malapit sa Sodom at Gomorrah, no? Sa Sodom at Gomorrah. So ngayon, nagkaroon ng may dumalaw kay Abraham. Pinakita niya naman ang kanyang kabutihan sa kanyang mga bisita, no? Bali 3. Sabi, dito po muna kayo, no? So, magugas kayo ng iyong paa. Tapos magluto muna ako, no? Yan, grabe ang kabutihan ni Abraham din, no? So, ibig sabihin na very siya, parang Pilipino na hospitable talaga, no? So, nagkatay sila ngayon ng kordero, no? Siyempre, ang pinili niya doon, pinakamatabang kordero, no? So, yun sila, no? So, pinakain, no? Tapos yung umalis na po sila, yung isa ay hindi sumama doon pumunta sa Sodom at Gomorrah. Ang dalawa ay pumunta sa Sodom at Gomorrah. Yung nakipag-bargain si Abraham kay Lord, no?
So dito natin makikita ang kabutihan ni Lord. Sabi niya, Lord, kung may 50 ba na may takot sa iyo o nagtitiwala sa iyo, susunugin mo pa ba ang Sodom at Gomorrah? Sabi niya, hindi. Kung mayroon bang 45 at nagtumigil siya sa 10 yata, 10, kung hindi ako nagkabali, 10. Hindi niya nasabi yung 5. Kaya nasunog ang Sodom at Gomorrah. Tapos ito naman si Lot, pinakitaan ng dalawang anghel ng kanilang kabutihan. Dahil gisave sila. At sabi ng anghel, tuloy-tuloy po tayo, walang lilingon. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon, kaya nagiging haliging asin. So yun, mga kaibigan, grabe ang kabutihan ng Diyos, mga kaibigan. Kaya tingnan natin at lasapin ang kabutihan ng Diyos. Every morning tayo ay mag-quiet time, mag-devotion po tayo. Kahit anong busy po tayo, halimbawa tayo ay gigising, halimbawa lang po gigising tayo ng 4 o'clock. Laan natin yung 5 minutes para sa ating Panginoon. Siyempre magpasalamat po tayo. So ang pinakamagandang gawin, ang suggestion po ng ibang lingkod ay aawit tayo ng papasalamat, aawit ng papuri, at aawit ng pagsamba. At basahin ang kanyang salita tulad nitong ating pinag-usapan po ngayon sa mga awit 34:8 na nagsasabi, tingnan at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang siyang nagtitiwala sa Kanya, magtitiwala sa Kanya. So kaya napakaganda, mga kaibigan, pag yan po ang ating gagawin.